evening, ladies and gentlemen. What could I say after it was done? Hi guys! So welcome back to our YouTube vlog. Hindi kumpleto ang Toyota series natin kung wala tong kotseng tong nasa likod natin to. Ever so reliable, the Toyota Revo. And we are here with Sir. Harry Lim. Anong year model to? Anong Toyota to? This is a Toyota Revo year 2002 SRJ yung variant niya. Na-acquire ko siya sa uncle ko. Nung time na nakita ko to, then kailangan ko ng family car. Since hindi niya ginagamit, pinantahan ko na baka pwede mo ibenta sa akin. Kasi nasa bahay lang sayang eh. This is year 2002, na-acquire ko siya I think 2008. So, hindi siya talaga ginagamit, sa bahay lang nakapark lang. Halos nakuha ko siya, almost brand new naman siya. So second owner kayo? Second owner. Bali, first car ko siya, until now, siya pa rin gamit ko. Kasi very reliable naman. Parts, mabilis ang parts dahil Toyota. Hindi ganun kamahal, di ba? Yung mga pyesa niya. Hindi ito yung original color niya. Actually, nagkaroon kasi ako ng accident sa NLEX that time. Nirebuild ko siya. Ito yung napili kong kulay. Ang gusto ko talaga, Subaru Blue. Pero nung tinimpla na yung paint, medyo mas malapit siya sa Avanza na blue. Okay naman kinalabasan. Before, anong color niya? White? Two-tone, blue and silver. Blue and silver. Oo. Time na nagpa-repaint ako, nag-isipan ko mabuti kung stay ko ba yung original color or magbabago ko. So, na-decide na magbago na lang para maiba naman. Daily nyo ba to na kotse? Yeah, actually daily ko siya ginagamit. Work ko from Cubao to May Kawayan, Bulacan. So daily ko siya ginagamit. Takpong pogi lang kasi manipis yung gulong eh. So siyempre medyo prone sa accident. So ingat din. Ano lang, bagal lang. Chill lang, chill. Simulan muna natin siguro sa engine bay. Okay lang po ba makita natin engine bay? Okay, let's go. Tapos na tayo sa background story of na Toyota Revo na to. Check out the engine. Sir Harry, anong mga nabago niya na po dito sa engine nyo? Actually, wala naman eh. Nagkabit lang ako ng air suspension. Ito yung pinaka-control niya. So far, stock naman siya lahat. Bali, Anong stock engine ng Toyota Revo? 7K ito. Sa model niya, isa SRG na 1.8. 7K yung makina niya. So, original pa lahat. Bali, wala pa ako naman akong pinapalitan na dagdag. Baga, siguro yung mga wire, mga high tension wire yan, napalitan ko na yan kasi di mo naman may iwasan na nasisira din siya. Proper change oil. Parts, Yun lang. dali lang din sa mga... Parts, mabilis lang. Ito, napalitan ko na rin to. Pero mabilis lang bilhin, actually. Maraming parts ng Toyota talaga eh. It's up to you kung you want rig or you want aftermarket, pwede naman. Actually, parehas naman okay eh. May mga turbo rin bang Revo? Not sure kung may nagkabit na. Pero so far, wala pa naman ako na-encounter. May turbo. In terms of like yung gas consumption, malakas pa siya sa gas? Yeah, actually medyo. Makapatak lang siya ng mga around 6 to 8, mga ganyan. 6 to 8. Liters per malakas. Ano to? Gas, diesel? Gas to. Gas, Gas variant to. Ang SRJ is top of the line, tama ba? Yes. Kasi yung J stands for Japan. So meron talagang lumabas na Revo na SR lang, Sports Runner. Susunod sa kanyang variant na mas mataas, which is SRJ. SRJ na. Oo. Also, manual, tama? Manual siya. May matic ba? Meron din matic din. Meron din. Pero medyo mas malakas yun. Malakas ang gas. Kasi matic eh. Check naman natin yung front. Etong grill nyo po, anong grill to? Actually sa front, wala, mapapansin, grabit lang ako ng Instance Pilipinas na plate frame. Then the rest, stock lang yan. Maski grill. Yung headlight, stock to. Yung headlight, tsaka fog light, ano na siya, aftermarket na. Baga Depo na brand. Then nagkabit lang ako ng LED na ilaw. So far, yun lang naman. Wala naman masyadong Changes. Oo, Pero yung iba, di ba parang yellow yung signal light? Actually, pag umilaw siya, Yellow. yellow. Hindi siya yellow. Hindi yellow yung ano. Pero housing. yun yung isang pinag-iisipan ko na didilaw ko sana to, yung signal light. Pinag-iisipan ko pa mabuti kasi parang for me parang mas malinis yata kung white lang yung signal light. Pero baka sa future siguro. Sa Revo ba, may mga body kits din ba? Ano po? Ito stock to. Walang chain, walang side skirt. Actually, wala. Wala. Ang meron lang sa variant ng Revo, stepping board.
Yung silver. Oo, stepping board, which is OEM yun. Sobrang hirap maghanap. Oo, yun yung gusto ko actually naghanap din ako nun yung OEM na stepping board kasi iba yung dating eh. Mas mababa. Oo, mas mababa din siya tignan. Any future plans sa makina may gusto ka bang ikapag? Wala. Honestly, Okay, makina hindi. Kasi, Solve ka na. yeah, kasi unang-una, naka-air suspension ako. Yung air suspension ko kasi, hindi siya kagaya ng mga air suspension ng mga Vios, ng mga Wigo, ng mga Civic na plug and play. Yung sa akin kasi, modified. So may mga binago na parts, may mga tinanggal, para may salpak yung bag, may pasok yung bag ng maayos. Nagsabi sa akin si Sir Kenneth ng Custom Misfit, ingatan ko yung unahan. Kasi hindi siya hindi naman siya plug and play eh. So modified siya eh. Since modified, ingatan lang para avoid ng problema. Kasi na ikaw nag-isang airsus sa Pinas. Right now, ako lang yung one of one na naka-air suspension na Toyota Revo. I'm not sure kung gagawa pa si Sir Kenneth ng Iba pang Revo. Toyota Revo ng air suspension. Pero pag Revo kasi di ba nakamolya siya, madali i-lower. Actually, nakamoli yung likod niya, then doon pinatong yung bag sa molly para bumaba siya. Saka may tinatabas pa sila doon sa support sa likod para bumaba talaga. It's a chin. Gusto mo ba magdagdag ng chin sa No. Actually, ang hirap. For example, sinasabi nga nila, kung pogi na yung sasakyan mo, tumigil ka na. Kasi sometimes, Matutong makontento. sometimes kasi, alam mo yun, sa sobrang gigil mo, Magkabit ng minsan hindi na bumabagay eh. Ako sa akin lang sa ko lang, paniniwala ko lang. Baga ako, okay na ako sa simple build. Oo, baga, Less is more. simple build, malinis, good na ako dun. No need naman na magkabit ng mga side skirt, mga glowing, yung mga ilaw-ilaw, ganyan. Sa akin, okay na ako dun. Lower Revo. Ano yung unang sumasayad sa'yo? Actually, sa akin, sagad to. Ang lowered kasi, pag nag-lowered ka ng Revo, may space pa doon sa tambol. May space pa yon para makarolling ka. Pag naka-air suspension ka, pag sinagad na si Sir Ken, yung gulong ko tumama na sa tambol. Ganun na kababa. So ibig sabihin, hindi mo na siya maro-rolling. So kung gusto mo siya i-rolling, angat mo konti. Parang yung sa mga naka-lowered, may space pa para makarolling sila. So may naka-air down to, nakadikit na siya. Ito naka-air auto, talagang sagad na. Alright, okay. So let's check out the wheels. Okay, so natapos na tayo sa front section and sa engine section ng Toyota Revo. So tingnan naman natin kung ano yung mags ni Sir Harry. Sir Harry, anong mags po to? Advance na Gen 2, 19s. Ito, na-avail ko siya kay Sir Kenneth ng Custom Misfit. Ito talaga yung mags na gusto ko nung nagpa-paint ako ng ganitong blue. Ito talaga yung gusto kong mags, or ganitong mags ang design ang gusto ko. Nakakala ko, BBS lang ang meron. Yung pala, yung Advan, meron din. Pero medyo rare na siya. Kinabit ko na goma is 225, 35, R19. Takbong pogi lang kasi nga manipis yung goma. So medyo alalay lang din. Stock brakes. Brake stocks, but next year, I'm planning na magkabit ng big brake kits. Pinag-iisipan ko ba? This year kasi, medyo slow down muna, bayad konti. Next year, kapag medyo nakaluwag, mag-iipon ako para sa big brake kits. Pinawala mo na, tapos na. Isa rin yun. Actually, this year, ang target ko talaga is muffler. Yun lang yung nakaset sa mind ko. Ngayon, kapag may sobra ako, ikikip ko na yun. So, tatabi ko na yun para pang-ipon sa big brake kits. Nasa plano, wala pa naman. Actually, may dalawa na nag-quote sa akin, isang AP Racing, tsaka isang Brembo. Quote, nasa 100 plus. So, sabi ko, medyo ipon talaga. Baga, tiis muna na hindi bibili ng laruan, hindi bibili ng pang-upgrades. So, ang pinaka-upgrades ko lang talaga this year, ang nakatutok lang talaga ako is muffler lang. Yung likod nyo po ba, drum brake pa? Drum brake, okay. Pero soon. Likod, baka hindi na. Hindi na, harap lang muna. Madugo na yun. Mga 200 na yun. Tapos tayo sa harap, sa engine, and sa wheels. Let's check out the back section of this very beautiful SRJ Toyota Revo. Okay, Sir Harry, any changes dito po sa likod? Nag-wiper delete lang ako para mas malinis. Van Culture na plate frame. Stock din to.
Actually, marami tong stickers dati. Medyo puno. This 2026, so sabi ko, tinanggal ko muna. Since ito yung huling bagong member ako nakapasok, Aesthetic Toyota tsaka Hardcore Manila. So far, sila lang muna dinikit ko. The rest, tinanggal ko muna para mas malinis lang tignan. Nagtanggal din po kayo ng ano, no? Ng mga badges. Oh, yeah. Oh. SRJ. Lahat ng Ano po yung mga nakalagay dapat? Actually, dito nakalagay SRJ. Dito nakalagay yung logo na tama raw. O Revo. Oo. Ay, speaking of Revo, di ba sa ibang bansa ang tawag sa Revo is Kijang. Oo, Kijang. Kasi pag Pinas, Revo. may Revo po ba sa Japan? Japan alam ko wala. Wala. Oo. Ano siya? Malaysia tsaka Indonesia. At Pinas. Tapos may nilabas po bang clear taillights ang Revo? Actually, meron sa aftermarket. Pero pinag-isipan ko pa din. Parang bagay. Kasi for me, parang parang mawawala ng porte pag all white. Oo, isang diretsong white. Oh, not like yung may red, may contrast. Oo, may bale nung Oo. kulay. Pero right now, it's stock. Stock lang yan. Stock lang siya. Pero planning full exhaust. Soon. Full exhaust, tignan natin. Kasi hindi ko din masyado type yung sobrang ingay. Yung baga gusto ko lang, may tunog siya, pero yung moderate lang. Ngayon kapag pinapaka mo siya ng dininan mo, doon lang siya pipiyok ng malakas. City driving lang, Tahimik lang. sana yung medyo tahimik lang. Oo. Eh, hindi bulabog. Oh, hindi. Ilang ba, Sir Harry, makita yung likod? So medyo marami nangyayari. So, Sir Harry, ano mga nakalagay po dito? Actually, meron akong sound setup pero medyo luma na. Kung makikita mo, yung brand ng subwoofer ko is Track 42. So luma na siya. Then, di 12. O, di 12 siya, dalawa. Dalawa. Then may Lancer ako na amp. Then sa kabila, Taiwan. So itong Taiwan yan, replacement lang yun actually. Kasi yung totoong nakakabit yan is kicker na amp. Kira yung kicker ko na amp, hindi na siya nagawa. Then yan lang yung spare ko. So kinabit ko siya. Actually, Still working pa naman. working siya. Pero eventually, kapag natapos ako sa muffler, sa BBK, sounds naman. Actually, sounds naman yung susunod ko talaga. After sounds, I think I'm done. Oo. Pero okay na siguro. We'll never know. Hindi ka sure. Ito po, anong setup po ito ni Custom Misfits? Nagulat ako dito, doon sa ginawa ni Sir Kenneth sa Custom Misfit. Nakatayo yung tangke. Kasi, Usually pa ganun eh. usually nakahiga, di ba? Horizontal. Ako pa lang yung nakikita ko naka-vertical. Oo, ako. Sa akin, advantage din kasi hindi ako naiipunan ng tubig eh. Kasi once na air in, air out ka ng air in, air out, yung tangke mo nagkakatubig, nagkakamoist. So eventually, kailangan pa-maintain mo sa kanila. After 6 months, ganyan, tatanggalin mo yung water. Yung sa akin, nung chinek namin, walang water. Kasi every time nag-air out ako, tinatapon niya na yung tubig. So walang naiipon. So far, yun yung advantage lang nung naka-vertical. Kaya hindi ako nagpapa-maintenance ng tangke kay Sir Kenneth. So, bigay ng wife ko, laruan. So, RC? no, actually model ano Still lang siya. model. Baga, nakatampak lang sa bahay eh. So sabi ko, diyan ka na lang. Para lagi din kita kasama. Sakto pala blue rin, no? Yun nga, actually yun nga eh. Ito, S15 na, anong kits yan? Sylvia? Silvia siya. Ito, ano lang din. Wala, carpet parang lang siya. Carpet. Baga, pinakat ko siya doon sa kaibigan ko sa Banawe para malinis. Malinis. Malinis ko. Pasok naman tayo dito sa loob ng Toyota Revo. Let's go! Uy! Nandito tayo ngayon sa loob ng Toyota Revo. Ano mga nabago nyo na po dito sa loob ng Toyota Revo nyo? Sa loob, steering wheel, Momo. Then, shift knob, Momo. Then, Reco na pedal. Yeah. Yes. Yung Infotainment. first stereo, Pioneer from Toyota Fortuner. Yeah. Yung unang... Gen 1. Yeah, Gen 1. Then, speaker, Infinity, separates. Okay, sabi mo, luma na rin yun. Yun nga. Period correct, kumbaga. Sabi ko, long overdue. So, hopefully, sana, mapalitan. Ito pala ang, yung... Ito yung control ng air suspension. Ano man tawag dyan? Yung ALS ba? Tama ba? ALS, auto leveling system. By Custom Misfits. Tawag nila dito actually handheld. Then ito lang, yung sa Instance Pilipinas, then Automori na Omomori. Legends of the 90s. Ay, yung collab nga pala to. Oo. Shoutout to Automori. Before po ba, ano siya? Tape o CD? Dati naka-single din lang siya. Ngayon, yung nauso yung 2 din, yun, tinanong ko ng boss ko dati kung gusto ko kunin, mura lang niya binigay. So, pinuha ko na. That time, uso ang 2 din eh. So, at the same time, nakakanood ka ng movie o tsaka ng TV. At Bluetooth. Oo, baga kapag traffic, at least malaking bagay. Baga, May TV to? May TV, oh. TV Plus ba yun? Tama ba? I think. Oh, parang something like ganun. that. Oh, parang ganun. Ito, corduroy na
Actually, yung una, parang ordinary seat cover lang din. Then nagpalit ako ng Sorry. leather. Nung lately lang ako nagpalit ng white. Kasi nga, yung time na nirebuild ko to, ang gusto ko talaga, parang 90s. During our time, Ito talaga. ang talaga, walang tint, then white seat cover. Kaya doon, malinis talaga tignan. Hindi ako nagkaroon ng kotse that time. Ito yung unang car ko, medyo late na. So, nung nirebuild ko siya, sinama ko siya sa concept. O, sabi ko, magkano, magtatanggal ako ng tint, then mag-white seat cover ako. Ako pala, may tinto o no tint? No tint. No tint talaga yan. So, talagang Tiis. pogi talaga. Wala eh. Kahit clear tint ayaw. Hindi. Wala eh. No tint talaga. No tint talaga. Iba dating kasi ng no tint. Talagang kitang-kita mo yung loob. Kaya dapat. Dapat prepared ka rin. na Oo, makita yung loob. baga dapat. Laging malinis. Yes. Oh, lalo na yung seat cover. Actually, yung seat cover, pangalawa ko na to eh. Kasi yung unang seat cover ko, syempre, kakalaba. Nag-dirty white na siya. So, Ah. pinalitan ko na. So, Ano po ba kulay niya sa loob? Gray. Black. Gray. Gray siya. Actually, Then stock po yun. stock siya. Dito siya nagmamatch. Yung sa sidings. Ganyang gray. Tapos may mga ganyang design. May mga iba-ibang variant din po ba ng... Marami. Ito, anong tawag po dito? Actually, hindi ko sure. Parang zebra. Sa mga big body, may mga tiger interior silang Yung iba tinatawag. kasi, parang I think leather. Oo, Oh, leather. leather. Ito yung pang top of the line. Top of the line sa year niya. Sa year of... Oh, sa year For niya. 2002. Pero yung some people naman kasi, nakilala ko, mas gusto talaga nila automatic. Oo, kasi nga, syempre, yung mga sasakyan ngayon, di ba, puro matic na. Tsaka pag nagka-traffic sila, ganyan. So, some Ayaw of na them, mahirapan. they don't care anymore sa gas. Basta comfort. Comfort sila, okay na sila dun. Any future plans po when it comes to the interior? Interior, I think I'm done na sa interior. Baga yung ano lang siguro, mga speakers lang talaga. Yun nasa likod. Yung sa setup, baga sa sound setup, need na talaga siyang palitan. Lumabas po bang may sunroof na Revo? Actually, wala. But may gumagawa. May gumagawa. Oo. Sa Indonesia and Malaysia, may gumagawa ng sunroof. So yun nga. Actually, napag-isipan ko na rin yung sunroof. Pero medyo risky. Leaks. Oo, leaks talaga. Yun talaga. Pinakalaban mo. Yun yung sinasabi din sa akin ng mga tinanungan ko. Kaya nila, but they can't guarantee na hindi magkakalik. Yung kotse, luma, diba? Yung kalawang, ganyan. Hindi mo masabi talaga. Pwedeng sa unang kabit, wala. Pero After eventually, 5-10 years, ganyan. So, Hindi pwede. mo na sure. Oo, pwede magkalik. Kaya sabi niya sa akin, para sure lang, wag na. Oo, wag na lang. Baga sabi ko, pwede, wag na lang. Baga, Kontento. makontento. Kasi masyadong... Makulit. Kasi ganun yun eh. The more upgrades na ginagawa mo, the more pwedeng magka-problema. Binili mo yung sasakyan, walang ganyan. Then, nilagyan mo. Since hindi naman talaga siya may ganyan, Hindi siya designed for that. Pagka pwede magka-problem. Kaya yun din actually yung ina-advise ko sa ibang kaibigan ko. Nagbubuo ng Baga, Revo. it's up to you kung anong gusto nyong gawin. Basta ang masasabi ko lang, the more upgrades, The more headaches. pwedeng ganon. Baga, masaya tayo. Let's enjoy. Baga, sa akin lang, if ever magka-problem, huwag niyo sukuan yung sasakyan. Diba? Kasi ginawa niyo yun eh. So, syempre, kung nagka-problema, gawin nyo din ng paraan. Be prepared. Kasi yung iba kasi, Stress, money. sobrang pagod na. Ayoko na, benta ko na to. Iba na naman project car ko, parang ganun, di ba? Kawawa yung sasakyan, di ba? Pagka ganun lang din ginagawa ko. Pagka kapit ako ng air suspension, nagkaroon din ng konting problema, pero eventually naayos naman. So, hindi ko siya sinukuan. Di ba? Kasi una kinabit ko siya dahil gusto ko eh. So, kung may problem ako ma-encounter, syempre, I'll face it, di ba? Kasi gawa ko eh. Ikaw Diba? yan eh. Kumbaga, extension yan ng personality mo. Totoo yun. Ikaw yun. Kumbaga, pag nakita nila, ay, build yan ni Sir Han. Baga, wag mo sukuan, di ba? Baga, Diba yan ang loob? kung nagpalit ka ng mugs, matagtag, ganyan, napapagod ka, naninibago ka sa ride, rather balik mo na lang sa stock. Choice mo yan eh. di ba? Kung di mo talaga kaya i-take, balik mo siya sa stock. Pero, kung talagang lover ka, gusto mo naka-mugs, ganyan, gusto mo manipis yung gulong, gusto mo naka-lowered. Pinili mo yun eh. Honestly, marami nagtatanong sa akin eh, ay, matagtag ba yung Revo mo? Sagot ko lang, honestly, nasanay na lang ako. Kasi, di ko na alam yung meaning ng matagtag eh. Kasi, imagine, ilang years na ako naka-lowered, tapos nag-air suspension ako. So, nagpapatakbo ako, mababa. Nag-NLEX pa ako. Nasanay na lang ako. Baga, di naman sumasakit katawan ko so far. Di ko alam kung nasanay na yung katawan. Part of
project car talaga. Totoo Yung yun, mga totoo yun. bagay na di mo inaasahan na ano rin pala, kasama rin sa pagbubuo ng kotse. Totoo yun. Baga sa akin, dapat mahal mo yung ginagawa mo. Tsaka dapat mag-enjoy ka. Yun. Baga huwag kang mag-build na dahil sinabi ni ganyan, sinabi ni ganon, di ba? Dahil ginawa niya, Oo, baga- gagayahin ko din. Oo, ganon. Huwag ganon. Baga ikaw, kung mag-build ka ng car, Para sa'yo. oo, Hindi baga, para sa internet, totoo, hindi totoo para yung sa approval ng gawin, iba. gawin mo para sa sarili mo, anong gusto mong design, pwede ka humingi ng advice, Yes. but still, it's your choice, di ba? Baga- Your car, your rules. Wala silang pwedeng sabihin. Totoo yun, totoo yun. Tama, tama. But sometimes lang, sinasabi ng iba, wala ring masama kung magtatanong ka. Diba? Baga, ako ganun ako eh. Marami akong gustong setup gawin sa sasakyan ko. Marami rin akong tinatanungan. But in the end, ako pa rin yung masusunod. Kaya nga, sometimes yung sinasabi ko eh, kapag pogi na sasakyan mo, mas mabuting stop na. Kasi kapag once na nagkabit ka, then pumangit, pangit din. Pangit yung balik sa'yo. Parang sabihin, ang gwapo na ng sasakyan nito, tapos nilagyan pa ng ganun. Di pumangit lang, parang ganun. Parang ikaw pa yung Medyo nasisi. sumobra pa. Oo, di ba? Kaya, to be honest ako, bago ako magdagdag, nagtatanong talaga ako, lalo na sa anak ko, kay Matthew, tsaka sa kuya ko, Okay ba to? okay ba to? Sabi ko, tingin nyo ba maganda to? Kasi okay lang, ganun. Still, pinag-iisipan ko pa rin. Hindi porket sinabi ng okay, di ko na gagawin or gagawin ko na. Baga, still, pag-iisipan ko pa rin. Kasi may nagsabi nga sa akin, nung time na nag-screen ako eh. May nag-screening ng kotse ko. Sabi niya, yung nga sinasabi niya, parang sometimes, simple, mas okay. May impact. Oo, not like yung simple ka ngayon, then naisipan mo magkabit ng kung ano-ano. Pag kita namin sa'yo, ba't may ganun yung kotse ni ate. Ba't wala naman yung dati, parang ganun, di ba? Parang bad tuloy yung balik sa'yo. Di ba? Kaya sa akin talaga, mas possible, very limit lang. Less is more, kumbaga. Totoo yun. Kasi mas simple, mas maganda talaga. Basta as long na malinis, ganyan, good na yun. Oo, at tama, yung mga kinakabit. Oo. Siguro simulan muna natin sa ano yung mga bagay na ayaw mo sa Toyota Revo. Kung meron man. Actually, gas consumption. Yun lang. Yun lang talaga. Kasi talagang medyo malakas talaga siya sa gas. Pero, the rest wala. Kasi una matibay. Okay, so wait lang. So, pupunta naman tayo sa ano, mga bagay na gusto nyo sa Toyota Revo. So, siguro yun, number one, matibay. Yeah, matibay yung Toyota Revo. Maraming parts. So, kahit saan ka pumunta, punta ka lang ng Banawe. Ako usually pupunta lang ako sa kaibigan ko sa Banawe eh. Ganun ba kayong ganitong pyesa? Magtatanungin ka lang niya, anong gusto mo? Original or replacement? Pag tinanong ko, kamusta replacement? Okay din, maganda. Once sinabi niya sa akin maganda, Okay. go na ako dun. Pero syempre, kung may budget ako, I go for original. Katulad yan, may inayos ako sa makina, sa electrical. So, sinabihan ako ng kaibigan ko na gumawa, Ari, huwag kang kukuha ng ng replacement na. Lahat original. So, sinunod ko siya, lahat original. Less yung problema din. Kasi, since sinabihan niya akong ganun, pwedeng naka-encounter siya, nagkabit siya ng replacement, nagka-problema, ganun. So, hindi na niya na-recommend. So, sabi niya sa akin, basta kuha ka ng original. So, kumuha ko ng original. Ay, maganda sa grupo niya eh. May mga Toyota, may grupo kayo ng mga nagsiset up ng Toyota Oo, Revo. meron. So, alam nyo yung mga dapat, Oo. may mga nag-guide. Meron. May mga kaibigan kami nag-guide. Lalo yung si Jorik Lim. Baga, siya talaga yung nag-guide sa amin. Pagdating sa makina, sa mga pang-ilalim. Baga, nagsasuggest siya kung anong okay. Pangalan po ng grupo? Actually, ang grupo na namin is Toyota Revo Owners Club tsaka Toyota Revo Nation. Pero yung nag-a-advise sa amin lagi, yung kaibigan namin si Jorik. Baga, siya yung apat kasi Revo niya. Oh my God. Apat yung Revo niya. Ganun niya kamahal ang Revo. Baga, sobrang kabisado na niya yung Revo. So, kaya kapag once na, yun nga, may problema kami o meron kaming gustong tanungin, siya yung nag-a-advise sa amin. Tsaka meron din kami sa pangkaibigan na si Gerald Chua, taga-Toyota. so Taga Toyota. ang source nyo minsan. So, siya rin yung isa sa tinatanungan din namin. So far, yun lang maganda sa group namin. Baga, anything na may problema sa sasakyan, May tao. may tao para dyan. Tsaka, may marunong gumawa. Baga, hindi ka na mamumblema na tatawag ka ng mekaniko, mamaya lulukoyin ka pa ng mekaniko. Tama.
Parang ganun, di ba? So sa amin, may kagawa. Kaya okay din yung sa group namin. Ano pag sa mga GT yun, dun ko kayo lagi nakikita. Oo. Sila Sir, Arwin Sagun, Si yun. Arwin, si CK, sila Always Pao, present sila yung mga yun. Samo, si Gerald. Okay yung mga yan. Baga, trip nila, go lang. Oo, punta. Go lang. Oh. Biyahe. Biyahe talaga. Gustong-gusto nga nila yan, yung magkakadikit kami habang tumatakbo kami sa NLEX. Ganda kasi tignan. Oh, unang-una, lumang sasakyan, still Still going. going, still Oo. kicking. Pogi Tapos, pa rin. Baga may dating Maintain. naman. Oh. So, okay lang din. So, natapos na tayo sa front, sa engine, sa side, sa wheels, sa likod, and sa loob. Kunwari, gusto nila magbuo ng Revo. Ano po mga advice mo sa kanila? Ano mga dapat iwasan? Ano dapat palitan agad? Actually, pag bumili ka ng Toyota Revo, as family car, dapat prepared ka sa gas consumption. Number 1 yan. Second, yun, kailangan mo ipa-check, ipa-PMS na hindi naman ikaw yung first own eh. Kailangan mo siya ipa-PMS. Sa pyesa, wala ka naman magiging problema sa Toyota Revo dahil marami. Tsaka affordable naman eh. Gas consumption lang. Doon ka lang medyo siguro Aray, konti. kukurutin ka lang ng konti. Yun lang naman. Pero kung sa makina, sa lakas ng makina, wala kang problema. Tibay. O kung akyatan lang din. Ikaw mapapahiya Oo. naman Hindi ka iiwan nito kahit sabi mo akyatan. Pakipagsabayan yan sa mga modelong sasakyan. Baga malakas talaga. Ikaw ba nga sumubukan? Oo. Malakas talaga. Malakas yung makina. Pag tinapakan mo talaga, sipa. Sisipa talaga yung sasakyan. Baga malakas talaga siya. Hindi ka mapapaya. Any shoutouts po, mga shops, friends na tumulong po on this very beautiful Revo? Una sa lahat, syempre, shoutout sa wife ko, kay Sheila, sa pag-support sa akin, sa dalawang anak ko, kay Nicole at kay Matthew. Sa group naman, unang Instance Pilipinas, Sir Kevin. Bagay, dyan talaga ako unang umaattend ng mga car meet. Aesthetic Toyota, Hardcore Manila, Legends of 90s, Teen Culture, Toyota Revo's Owners Club, Toyota Revo Nation, Van Culture, Teen Build, ever since. Thank you. Ever since, Sticky Modes. Thank you sa pag-invite. Yes. First suspension ko, Sir Kenneth, Passion Misfit. Maraming salamat, Sir Ken. Si Sir EB, High Grade Automotive Solution. Maraming thank you rin sa Fitment. Safe. Mababait na kaibigan mga yan. Proper sila yung na-acknowledge ko. Sa lahat ng medias, maraming thank you din. Sobrang dami ninyo, pero maraming thank you. Alam nyo na yun. Sino pumipitik ng sasakyan ko, maraming thank you talaga. So guys, this has been our episode with this very beautiful Toyota Revo SRJ in blue, air suspension, super baba. And if umabot kayo guys sa part ng video na to, you can comment down below Revo if umabot kayo sa part ng video na to para alam ko talaga nanood kayo from start to finish. If you guys wanna buy our merch ng Eversince, you can always buy our merch at www.eversince-streetclub.com. Don't forget the dash, baka sa kayo mapunta. And as always, this has been Jerome Monastria. Thank you so much for watching. See you soon. Janet! Kakain na kami. Kakain na kami. Parking. Hanap lang kami parking. Pero kakain na kami. Dito.